makabigay ka ng pangalan kung sino yung nagbawal sa asawa mo na sumisid na hanapin yung kanyang anak? Sino po nagbawal? Kasi ganito po yun, yung mga baril po kasi nila nakatake po sa mga pangalan nila eh. Bakas ng anumang dugo. I'm sorry, Your Honor, Mr. Chair, this guy is lying through his teeth. Pinagbawalan yung sumisid, yung father ng victim, that means alam nyo na lubog yung bangkay ni Sipa para masiguro talagang dead na yung pong biktima. Other was to kill and kill and kill the victim. Yung pong sumisid, Ma'am Reda, sino nakapatahon? Kasi nasabi niyo sa akin, maalala ko, correct me if I'm wrong, yung pong uncle. Ako, si Kuya Nick po. Si Kuya Nick ang nakapatahon. O, yan, maliwanag. So, Ma'am Roda, makabigay ka ng pangalan kung sino yung nagbawal sa asawa mo na sumisid na hanapin yung kanyang anak? Sino po nagbawal? Kasi ganito po yun, yung mga baril po kasi nila nakatake po sa mga pangalan nila eh. Hindi po makita ng asawa ko sa anong mga anak ko kung sino yung mga pulis. So, Nakatake po anong suot ng pulis? Anong suot ng pulis? mga Uniforme na blue o uniforme na itim? mga squad po. Ha? Squad po, squad. SWAT. Opo. So, kayo yun, De La Cruz, mga SWAT. Pinagbawalan ba ninyo na sumisid yung tatay, hanapin yung anak niya? Your Honor, umalis po kami doon sa lugar na yun, is 245. Actually, nung sinabi ni Sunny Boy na, Sir, yung kaibigan ko natakot sa putok, tumalon. Narinig ko po yun, Sir. Clear po namin sumakay doon sa bangka, kung saan siya tumalon. Hinanap po namin siya. Yung mga ibang kasamaan po namin, nautusan po namin sila na lahat ng doon sa pader ng ilog ay inalugog po yun, Sir. Inalugog din po. Ngayon, ang kwan po namin doon kasi wala po kaming nakitang bakas ng anumang dugo. I'm sorry, Your Honor, Mr. Chair, this guy is lying through his teeth. Pinagbawalan yung sumisid, yung father ng victim, that means alam nyo na lubog yung bangkay. Kasi kung hindi nyo sila pinagbawalan na sumisid, then ano yung pinagsasabi mo, parang nakatakas. The mere fact na sinabi nyo, huwag kayong sumisid dyan para i-recover yung bangkay, that means alam nyo for a fact na nalunod na yung bangkay. As simple as that. That's logic. That's common fact. Sinong nagbawal sa inyo? Sinong nagbawal? Nagbawal sa father na sumisid? Sir, kung nakausap man yung father niya, Sir, hindi ko po alam, Sir. Ang pagkakakuan ko po dyan, pagkatapos nung kahanap po namin kasi hindi po namin nakita si Jimboy, inipon ko po yung mga kasamahan ko po. Inipon ko po sila. Kaya nga, Mr. Chair, sana nung nakita nyo na lumundag, sabi nga niya ni Captain Carpio, tapos umalis ka kaagad? Hindi ka dapat umalis until na-retrieve nyo yung bangkay. You left, Mr. sabi Chair. mo for 45. Yes, Mr. Chair. At saka one step backward po. Bukod sa magkaiba din yung kwento nyo, sabi nyo po Captain Carpio, hindi nyo hinanap. Sinasabi nyo Captain De La Cruz, hinanap nyo. One step backward. Di ba sa plano, yung IOP nyo, Intelligence Operation Plan, di ba sabi nyo kanina yung objective, arestuhin si Reynaldo Bolivar, tama? So nung binaril ng mga tao nyo, yung pinaghinalaan yung si Reynaldo Bolivar, lumundag o nahulog siya sa tubig at pinag-ulanan nyo ng bala, and hindi na siya umahon, di ba dapat hinanap nyo para masabi nyo kung mission accomplished o hindi na nakuha nyo yung Reynaldo Bolivar? Di ba sir, Captain Carpio? Yes po, ma'am. Ma'am, Bakit nyo po hindi ginawa? yun nga po, ma'am, minana po namin, pumunta po sa bangka, tapos pinlashlight din po yung paligid po nung ilog, at yung mga kalapit na bangka po, tinignan din po namin na baka mamaya nagtago lang po doon. So ngayon sir, sinasabi nyo, hinanap nyo, pareho na ang kwento nyo ni Captain De La Cruz. Yes po, ma'am. Yun naman po yung sinabi ko po, ma'am, na hinahanap naman po. Pero bakit pinagbawal? Sinasabi ni Miss Roda, pinagbawal yung asawa niya, yung ama mismo ng bata, na sumisid at hanapin din yung katawan ng anak nila. Hindi ko po alam, ma'am, kung sino po yung nagbawal sa kanya, ma'am. Mr. Chair, Miss Roda. Yes, go ahead, Mrs. Roda. Mr. Chair, masasagot ko yun sana, pinigilan po nila na sumisid because they want to make sure na patay na talaga yung bangkay. And then adding to what she's already said earlier, na nung may ahawon, sinipa-sipa, para masiguro talagang dead na yung pong biktima. Pero makapit natin ha, hindi police yung nagsipa ha. Sige, Ang police yung nagsipa. Pero may question, Mr. Chair. Yeah. Sino po yung mga sharpshooter dito? Ilan po ang sharpshooter sa mga pulis nandito ngayon? Lahat man yan, marunong mag... Kasi, Mr. Chair, yes. ang tama, lahat ay ulo. So,
as opposed sa katawan. Kasi ang katawan ang pinakamalaking bahagi ng human body. Ako po ay nagta-target shooting din. Pero bibihira po ako makatama sa ulo. Lalo pa sa may bandang ilong. Ang palagi kong tama pag ako, dibdib, puso. Pero ito sila, puro ulo ang tama. That means asintado yung mga namaril. Kasi ulo ang tama. Talagang sinisigurong patay na. Kasi kung ang kanilang intention ay to disable only a suspect na para hindi makatakas, kung halimbawa yung nasa kukote nila, sana man lang sa paa. Pero bakit sa ulo? That means talagang the intention was to kill and kill and kill the victim. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator Risa. pati po ba, Captain Carpio, yung objective dun sa pag di umano aresto kay Reynaldo Bolivar, aresto ba ang pakay o mapatay din siya? Aresto po ma'am. Kung ang nangyari ay nakapatay ng tao na later on sabi niyo mistaken identity, yun na nga, bakit hindi ka agad kinuha sa tubig? Doon po kasi sa autopsy report ni Dr. Fortune, posibleng buhay pa si Jemboy. Bago dahil sa mga sugat niya, yung tama sa kanyang katawan at pagkalunod, ay tuluyan na siyang namatay. Bakit hindi po kaagad ni-recover, binigyan ng first aid, itinakbo sa ospital? Yun nga po ma'am, sa paglapit po namin doon po sa tinuturo ni Sunny Boy na pinagtalunan at sa bangka po at sa paligid din po ma'am doon sa ilog po, inano po namin, wala po kaming, hindi po namin nakita yung katawan po ni Jim. So, Sir, hindi ka na yes, Mr. konsensya? Chair. Hindi kayo na konsensya? Na hindi nyo nakita yung tao na tumalon doon sa bangka? Baka nalunod yun? Hindi kayo na konsensya? Excuse me Baka po. nalunod yun? Nag-effort na hanapin? Excuse me po, Senator. Yes. Yes. Po, sabi niya po kanina, gumamit po sila ng flashlight. Eh, ang araw-araw nga po noon 1:30 yung namatay yung anak ko. Tapos, halimbawa, kung 2:30 nila hinala, bakit kailangan pa nilang gumamit ng flashlight? Bakit malabo pa po ba yung mata nila? Kailangan nilang gumamit ng flashlight? Ayun po yung The mere fact, no, Ms. Ruda, the mere fact na umalis sila ng after 1 hour na pagsisearch, umalis sila na walang nakita, ibig sabihin, pinabayaan na lang nila kung tumalon man yun. Pinabayaan na hindi na talaga hinanap. Kung ako nun, hibi, may nakita, nag-report yung tao mo na may tumalon doon at pinaputukan yung tubig, hindi ka mag-isip na baka tinamaan sa katawan yung tao kaya hindi na lumutang, hindi ka nag-effort na hanapin ninyo hanggat makita nyo? Your Honor, 1 PM po nangyari yung putukan at wala pong sinabi sa akin na may follow-up operation o nangyaring putukan. Nalaman ko na lang po, Your Honor, 4 PM na. Inilihit sa akin. Hindi mo alam na may lakad yung mga tao mo? Hindi po, Your Honor. Wala pong nag-report sa akin, pati po yung team leader, Your Honor. Kanya-kanyang lakad na lang? Yun ang lumabas, Your Honor. Mr. Chair, Yes. hindi po ba Mr. Chair, Colonel Umipig, dapat bago bawat operasyon, may IOP, may Intelligence Operation Plan? Nagkaroon po ba ng IOP o plano sa operasyong ito laban daw kay Reynaldo Bolivar? Your Honor, Mr. Chair, si Captain Carpio lang po ang nag-decide at nagbuo ng team na mag-ooperate, Your Honor. Mr. Chair, Captain Sandali, Carpio. Yes, sandali. Mr. Chair. Anong posisyon ni Captain Carpio? Substation Commander, Your Honor. Okay, substation commander. Pero wala siyang report na binibigay sa iyo. Nasa nagkaputukan dito na wala yung sinanap na may suspect. Wala po, Your Honor. Pati po yung resulta ng operation nila na may pinutukan sa tubig, wala po siyang ni-report sa akin, Your Honor. So, Mr. Carpio, bakit, kinarga mo na lahat ng, ayaw mong i-report sa boss mo? Pero, sir, prior po sa operation, nakapag-inform lang po ako sa aming gagawin pong follow-up operation sa Assistant Chief of Police for operation po namin. Mr. Chair. Yes, go ahead, go ahead. At Mr. Chair, Captain Carpio, bago pa yung report, yung plano, may IOP ba? Di ba sa PNP dapat may plano bago ang isang operasyon at may intel? Meron po ba kayong IOP o plano bago itong operasyon laban daw kay Reynaldo Bolivar? Yes po ma'am, nag-briefing po kami bago pong pag-aresto po. Oo nga, sinabi ni General Gapas, may briefing kayong kinonduct ng August 3 hindi ko nakuha yung oras, pero nag-conduct kayo ng planning and pre-operation briefing. May intel po ba na pumasok dun sa briefing na yon o sa planong iyon? Yes po ma'am. And may nakuha ba kayong operational clearance para gawin yung IOP o plano na yan? Yung clearance naman, Senator Risa, Yes, Mr. Chair. nasa discretion na niyan kasi siya man ang area commander doon. So kung maglalakad sila, kanya na yan, decision na yan. Calling the shots siya doon as a substation commander ka?
Yes po, sir. So, ibig sabihin po, Mr. Chair, Captain Carpio, kayo yung nagbuo ng plano, yung IOP, kayo na rin po nagbigay ng clearance para gawin yung plano. Tama po ba? Yes po, ma'am, para po pag-aresto po kay Kay Bolivar. Bolivar po. Sino ba itong Bolivar na to? Normal ba na isang operasyon para mag-aresto ng isang tao, 19 katao, may assault team, may perimeter security? Ganyang kalaki po ba talaga pag ganyang klaseng operasyon? Ma'am, si Reynaldo Bolivar po is suspect po ng shooting incident po. Meron na ba kayong, yung hiningi namin nung unang hearing, meron na ba kayong letrato o drawing man lang ni Ito Bolivar? na Dito, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Kasi I was the one who asked that question at last hearing. So, ito yung picture ni Bolivar. So, may dala-dala kayong picture. Siyempre, suspect nyo ito, tinatarget nyo, may dala kayong picture. So, hindi pa ba sapat ito na titingnan yung picture ni Bolivar versus yung pagkumpranta nyo kay Jimboy na magkaiba na para sana nagkunos dili kayo? Captain Carpio? Tingnan nyo itong picture ni Bolivar. Pwede ba natin pagdikitin yung picture ni Bolivar at saka ng victim? Malayo po eh. Malayo yung picture ni Jimboy at ni Bolivar. So sana, nung kumprantahin nyo po si Jimboy, hawak-hawak, may warrant of arrest po itong si Bolivar, di po ba? Tama? Wala, hindi. Wala kasi wala yun. Hawak operation. Operation, hot pursuit. Pero meron kayong picture. Ito, hawak picture, di ba? So dapat, bago nyo kumprantahin yung isang suspect ninyo na hinahabol nyo, binigyan nyo po ng retrato lahat ng operatiba. Yun yung kasama sa procedure yata eh. I'm not a policeman, pero tama ba ako? Yes, Ano ba to? dapat alam mo Picture target kayo. mo. Alam yung target nyo. Alamin yung target. So hindi po inasunod. Wala kayong binigay na picture. Dapat bawat isa, meron hawak na picture. Senator Tulfo, granting na si Bolivar yun, yung nandoon sa bangka. Dapat di pinap- Kailangan bang barilin kagad o paputukan kagad? Hindi naman. Wala yan sa police procedural procedure ng pag-aresto. Bakit magpaputok agad? And if Mr. Mr. Chair. Mr. Chair, sana kung nakumpranta nila si Bolivar at tama yung ginawa ng procedure, tama ka Mr. Chair, buhay sana itong si Jimboy. Tama ka. Tama ka. Mr.